Good morning everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa pag-aaral ng mga games ni Super Grandmaster Wesley So sa Super Chess Classic Romania. So dito po, black si Wesley. Ang kalaban niya si Super Grandmaster Pragnananda. So si Pragi for short. No? So tingnan natin ano nangyari sa game nila. So dito si Pragi nag E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Knight F6, D3, Bishop C5, and castling. So actually ito po yung main line ng Berlin opening pagka hindi mo pinasok yung Berlin endgame. So dito po, kadalasan kasi ang tira ng white, no, kung ibabalik natin is C3. Stopping yung mga Knight D4 ideas. Yung tatamaan dito and mapapalit yung Knight sa F3. So nag-castling kagad si Prague, so nag-Knight D4 si West. Pagka-capture, C3, Bishop B6. And actually dito, ang sabi sa engine, equal na po ito. Pero merong mga slight variations na kailangan mag-ingat ang black. Kung hindi, tatagilid ng kaunti. No? So actually ito pong game na ito laro ko na po itong ganitong line. Yung pinapa-Knight D4. Ang idea niyan, magna-Knight A3 ang white tapos papuntang C4. Ayan, so Bishop A4, C6, Knight A3. Ayan na nga. D6 and H3. Ayan, so nag-H6, King H1. So simple lang ang idea ni Prague. Gusto niya mag-F4. So halimbawa, mag-castling ka dito, F4, parang meron ng nagbabadya na atake yung white. No? So pwede mag-F5, Bishop B3, tapos siguro yung queen pupunta dito, pre-pressure rin yung king side. Kaya ang nangyari, in-stop ni Wesley with G5. Ayan. G5, Knight C4, Bishop C7, and then Knight E3. So napakabilis nung takbo nung Knight. No? Pagka ganun sa A3, papasok na kagad ng F5 na na-weaken po nung G5 na move. Dahil gustong i-stop ni Wesley yung F4. Talagang layers to ng high-level chess. Na-stop mo man yung F4 na idea ko, meron ka naman butas sa F5. So nag-rook G8, B4, queenside expansion muna ng konti. So A6, and Knight D5. So dito pala ang punta nung Knight. Ayan, so Bishop B8, Knight F6, Queen F6, F3, Bishop A7, Bishop B3, and then palitan ng Bishop. So dito sa unang tingin, equal position, pero actually medyo mahirap po ito for black. No? Para sa posisyon ni Wesley, medyo delikado to kasi yung king, wala pong pupuntahan. So pagka pupunta ka sa king side, syempre, medyo open up ka na dyan. And pag pumunta ka sa queen side, expected na yan ni Prague. So, pinigil niya na kagad yan with A4. So, hindi ka na pwede mag-queen side castling dito. Naka-ready na yung pambobomba na gagawin ng puti. So, medyo mahirap na posisyon kahit napakaliit lang ang advantage na binibigay ng engine. So, Bishop B6, Queen E2. Si Wesley nag-decide sa king side niya ipupunta yung king. And then pagka Bishop B2, King G7, D4. Ayan. So, ito pong posisyon na ito, ang sabi ng engine, mag F6 dapat. Ayan. Kailangan po mag F6 para ma-solidify lang yung posisyon. Kailangan closed lang. Ayan. So, siguro ini-stop rin yung malakas na bishop on B2. Pero ang turo po kasi sa amin, no, kapag ang natitirang bishop mo is black, kailangan yung mga pawn mo ilalagay mo sa puti. So ito pong move na ito na F6, kahit po yan ang best na binibigay ng engine, mahirap po yan gawin ng isang grandmaster. No, mga tao, mahirap po sa amin gawin yan. So ang ginawa ni Wesley, ED4, CD4, and then D5. Na yan po, kahit na sumunod ka doon sa dapat na rule, na pag bishop mo ay itim, ang pawn mo ay dapat nasa puti,
Actually, mali po ang bigay ng engine dyan kasi palaging nagbabadya na ma-open up itong bishop. So, nag E5, F6, F4, GF4, KN, Rook A F8, Rook A F1, and then capture. So, ayan po, sinusunod lang naman ni Wesley yung rule sa chess. No? Actually, ang tawag po dyan, Capablanca's rule. Ayan. Kaso, yung king niya, medyo in trouble. So, palaging maraming ideas na kailangan bantayan. Unang-una is yung Rook F6 na threat. Pag yan pong Rook na yan, nakapasok sa F6, so syempre tatamaan yung Queen. Parang marami na pong tatama dito sa King ng Black. So, kumain, kain, Bishop D8, Bishop D4, Bishop G5. So, actually dito, ang laki na po nung lamang ni Pragi. Syempre kasi palagi pong in danger itong king. At yung king na yan, never magiging safe kasi wala na pong pawn na nasa harap. So, Rook F3, B5. So, ayan pa rin, no? Sumusunod si Wesley. Lahat ng pawn niya nasa puti. Ginagawa niya yung pawn ni Prag, nilalagay niya sa itim para itong bishop ma-neutralize, no? Mahaharangan ng pawn. So, kain, Queen F2, Queen E7, and dito, Bishop E7, and dito po na blunder si Pragi with Rook F7. So, pagka Rook F7, actually, nawala po lahat nung lamang ni Prag. So, ang tira is Queen C2. Ayan. So, Queen C2 lang. Kailangan parang mabagal na paraan ng pagpanalo. So, parang ala Magnus Carlsen. Ipapakita ko lang yung engine variation. No? Pagka H5, Queen E2 lang. Ayan. So, take note, ito po, hindi na yan libre. Hindi po makakaalis yung bishop. Merong Rook F6. And then pagka King H6, Bishop C5, Rook G6, capture, and Rook F5. So ito yung unang tatamaan. Magiging 1 pawn up si Prag dito. Ayan. Kaso pagka Rook F7, check. So of course, hindi po pwedeng kainin yan. Pag kinain yan, merong discovered attack. So ang ginawa lang ni Wesley, King H8 na parang naging helping pa po. Imbis na nandito yung king, bigla pang napunta sa H8, naging mas safe. So Queen F4, nag-Rook G5, G4, King G8. So ito napaalis, pagka Rook F5, Rook G6 lang. And dito parang nawala na ng magandang idea si Pragi kasi laging under pressure na po yung pawn sa B4. And wala nang yung mga Rook F6 ideas kasi kontrolado na nung Rook sa G6. So, nag-Bishop F2, Rook G7, nag-waiting na lang dito si Wesley. And then, pagka Bishop G5, Queen F3, Bishop E7, dito nagtabla na. So, Queen F4, Bishop G5, and nag-repetition na. Hindi na rin pinilit ni Prag kasi ito in trouble palagi under pressure ng bishop. Yung king ni West naging safe na po. So ayan ang ating game for today. After round number 5, unfortunately si Wesley 5 draws. So in the middle of the standings pa rin siya. Hindi pa niya nakukuha ang kanyang first win. Although meron pa rin 4 rounds, round 6 to 9, titingnan po natin. Hopefully makuha ni Wesley ang unang panalo niya. Although medyo mahirap po talaga itong tournament na ito kasi lahat Super GMs na 2,700. Ang isa lang yung 2,650 tapos yun yung nakalusot last round. So abangan po natin kung makukuha ni Wesley ang kanyang first win this tournament. So yan po ang ating game for the day. Kung na-enjoy nyo po yan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.